Shout out sa ating mga kababayan, OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming, ako personal kong pagpupugay lagi na sakripisyo niyo. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Hindi po biro ang maghanda ng isang makabuluhang homilya. Yung homily na po pwedeng makaantig sa tao, lalong-lalo na yung angkop sa pinagdaraanan o sitwasyon nito. At least in my case, normally, it takes some time. Oras, minsan araw pa ng pagninilay, pagdarasal, pagsasakripisyo, bago maging okay talaga yung sermon ko. Pero yan ay hindi ko ganong naranasan para sa araw na ito. Nang tingnan ko yung mga readings, sabi ko, parang alam ko na agad ang mensahe na gustong iparating sa atin ng Panginoon. Honestly, nag-try ako ng ibang topic, ibang thoughts, points of reflection, ibang anggulo ng pagtingin sa Ebanghelyo. Pero wala eh. Doon pa rin talaga bumabalik eh. Kaya malaki ang kutob ko. Pag nakinig kayo ng ibang sermon ng pare para sa araw na ito, hindi magkakalayo ang maraming mga sermon na maririnig niya. And it's all about condemning and stopping corruption. Galit na kasi ang maraming mga Pilipino. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo yung nag-viral na birthday wish ng journalist na si Cara David. Kasi ang sabi ba naman ni Cara David bilang kanyang wish, sana mamatay ang mga kurakot sa Pilipinas. Hindi magva-viral ito kung hindi ito gusto ng maraming mga Pilipino. May mga well-wishers pa nga, makikita ka sa daan eh. Ang nakalagay ganyan, Happy birthday, Miss Cara. Sana matupad ang wish niyo, ma'am. In fact, may mga nagbe-birthday ngayon na hindi na nagwi-wish. Oo. Kasi daw, para maging priority ni Lord ang wish ni Cara David. Yung peg na, hindi muna ako magwi-wish kasi baka matabunan yung wish ni Cara David. Yun ang dapat na unang matupad na wish. Huh? Of course, ito ay biro lang. Sapagkat alam naman natin hindi pa rin tama ang mag-wish ng masama kanino man. Pero hindi dapat ito ipagkibit-balikat, lalong-lalo na ng mga politiko, dahil seryoso ang pinagmumulan ng mga biro na ito. Galit na ang tao. Konting-konti na lang. Hindi nyo ba napapansin, hindi binibitawan ito ng maraming mga Pilipino. Natabunan na ito yung maraming mga issues na umeere ng matagal na. Halimbawa, yung mga issues patungkol sa dating Pangulong Duterte na ngayon ay nasa ICC. Parang wala nang pakialam mga maraming Pilipino sa kanya. Yung issue halimbawa ng mga nawawalang sabungero, mahalaga din yun. Natatakpan ito. Kung minsan, nababaling sa issue ng West Philippine Sea, pero bumabalik uli agad dito. Kahit nga po si Jose Marichan, nagtatampo na. Kasi yan ang sabi niya. Dahil sa mga flood control projects na yan, nakakalimutan nyo na ako. Totoo nga naman. Dati, wala pang September, August pa lang, pinag-uusapan na natin siya. Nandiyan, may mga memes, nag-stretching na siya. Nagtotono na ng gitara. Sumisilip na, mata pa ng una. Pag September, ayan na. Christmas in our hearts na. Bakit? Kasi gusto natin Pasko. Sabik tayo sa Kapaskuhan. Pero tingnan po ninyo,
Anong petsa na? September 20 na. 21. Sige nga. Hanggang ngayon, hindi siya nagte-trending. Hanggang ngayon, hindi siya ang mga sinashare ng mga memes. Bakit? Ang ibig sabihin siguro nito, lalong-lalo na po, mahal naming Pangulo. Mga politiko, palagay ko ang pulso ng maraming mga Pilipino ay ganito. Hindi po kami excited na magdiwang ng maligayang Pasko hanggat walang nakukulong na malaking tao sa issue na ito. Hanggat wala kami nakikitang linaw. Hanggat ang nakikita namin ay, nako, parito lang. Ay nako, warning po, galit na po ang tao. Parang bulkan ito eh. Unti na lang, sasabog na. Huwag niyo na pong hayaang magkaganyan. Sapagkat hindi lamang tao ang galit. Ang Diyos din, galit na. Kung tayo nagagalit dahil naawa tayo sa sarili natin o sa mga tao na nahihirapan dahil sa korupsyon, mas naawa ang Panginoon. Sapagkat hindi ganito ang plano para sa atin ng Panginoon. Tamang magbibigay siya sa atin ng mga krusaboy, pero hindi sa paraan ganito. Hindi sa paraan na ang ugat ay lokohan. Lalo pat ang korupsyon, siya mismo ang nakakaalam. Yung lawak, siya. Alam na alam niya. Kitang-kita niya. At siya nagbulgar nito, baka kung alam niyo lang. Isipin po ninyo, bilyon na ang ating pinag-uusapan, pero Bulacan pa lang yan. At flood control projects pa lang. Paano pa yung ibang lugar? At paano pa yung ibang proyekto? Ang sabi ng mga nagsasabi, trillions na ang nalulugi sa gobyerno. Sinong hindi maririndi dyan? Lalong-lalo na kung ang pinakapangunahing biktima ay mahirap lang. Yung mga mahihirap na lalong naghihirap, ayaw ng Panginoon yan. Sa Bible, hindi totoo na wala siyang kinikilingan. Basahin po ninyo yung Bible and you will realize, meron. Kumikiling ang Panginoon sa mga kawawa, sa mga inaapi, sa mga niloloko, sa mga walang-wala. At sa Kanya umaasa, sabi ko nga pag sinabi sa iyo ng isang inapi mo na hindi makaganti sa iyo, bahala na ang Diyos sa iyo. Ay, naku po, ilabutan ka na, kapatid ko. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, ang sinabi ni Amos na sabi daw ng Diyos patungkol sa mga korap, sa mga manloloko, na ang pangunahing biktima ay mga mahihirap na tao. Ano sabi ni Amos? Sabi daw ng Diyos, hindi mapapatawad ang mga kasalanan ninyo. Akalain mo yun, may kasalanan hindi kayang patawarin. Kasi sobrang sama. Tandaan po natin, ang bawat kasalanan ay masama. Mas nagiging masama ang bawat kasalanan kapag ang biktima ay kawawa. Kasi kawawa na, gagawin mo pa ng masama. Kawawang-kawawa na. Nakasubsob mo na tinulak mo pa. Tinadyakan mo pa. Lalong-lalo na kung pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na maging pag-asa ng mga tao ito upang itaas sila, upang tulungan sila, upang gabayan sila, upang itama sila with our wealth, with our power, with our influence, with our authority. Magulang ka, asawa ka, padre di pamilya ka, panganay ka, ikaw ang may kaya sa magkakapatid, ikaw ang may impluensya sa kanila. Pangulo ka ng samahan. May kaibigan ka na nakikinig sa iyo. Ito ay mga taong pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At meron tayong mga blessings na binigay niya na dapat nating gamitin para sa kanila. Kung hindi natin gagamitin, at kung gagamitin pa natin, contrary sa gusto ng Panginoon natin, upang sila ay mas lalo pang apihin, malaki ang kasalanan. Napakalaki ng kasalanan natin. Isipin po ninyo, yung mga naghihirap, habang pinapanood ngayon kung paano bumibili ng mga kotse, ng mga relo, yung mga taong ito, kung paano nagpapatalo ng bilyon-bilyon sa kasino, anong mararamdam ng isang mahirap? Sige nga,
mas lalo siyang nagiging kawawa. Ayaw ng Diyos. Kaya sobrang sama. Napanood niyo po ba yung isang skit sa Bubble Gang? Ang gumanap na Satanas ay si Paulo Contis. May napuntang politiko. Sabi ni Paulo, "Nagkandida!" Nandito po ako kasi kumulimbat ako ng 15 billion. 15 billion! Sabi ni Paulo, na umaaktong Satanas. "Umalis ka dito!" Nagulat yung politiko. Nagulat yung mga demonyo. Sabi ng mga demonyo, "Bossing, bakit? Okay na to Atin na to Ayaka!" Sabi niya sa politiko, "Napakasama mo! Dinaig mo pa ako! Dinaig mo pa pagka-demonyo ko. Mahis ka dito! Alis ka! Baka palitan mo ako." Ay. Biro lang, pero may katotohanan. Kasi sobrang sama ng kasalanan na yan. Kaya nga sabi ni Senator Lacson, hindi pa kayo nakakonsensya. May redemption pa. Either dito o sa kabila. Eto na. Kumanta na kayo. Mami na kayo. Magsisi na kayo. Kasi kasama sa bilyong-bilyong piso, kahit milyon na lang, kahit 15 million na lang, ang maraming mga pangarap na sana'y natupad, ang maraming mga nag-aagaw buhay na sana'y naisalba, ang maraming mga estudyante na sana'y nakapag-aral, nakapagtapos, ang maraming mga humihingi ng katarungan na sana'y napagkalooban. In relation with this, again, ang sabi ni Senator Lacson, yung galing ninyo, ibig sabihin yung galing ninyo, mga BGC boys. Yung galing ninyong gumawa ng anomalya, yung galing ninyo ngayong gumanon-ganon sa mga pagsagot ninyo, ayaw nyo umamin sa pagkakasala nyo, yung galing ninyo, kung ginamit nyo yung mabuti, hindi binabaha ang mga taga-Bulacan. Imagine, sa ilang 3 taong ito, 5, 4, grabe ang perwisyo sa atin. And so imagine, yung tindi ng kasalanan ginagawa, kapag hindi natin ginagawa yung inaasahan ng Panginoon sa atin. May mga blessings na ipinagkatiwala sa atin. Kapag hindi natin ginamit para makatulong sa tao at sa halip, ay para makasama pa sa kanila. Kung sa halip na bumoto tayo ng wasto, boboto tayo ng trampo, ipagbibili natin ang ating boto. Kung sa halip na magpasweldo ka ng tama, short-change mo yung nagtatrabaho sa'yo, o kahit na hindi mo kayang tamang magpasweldo, pero grabe naman ang trabaho binibigay mo. Yung sa halip na pautangin mo at kaunti lang yung tubo, nagpapa 5-6 ka, minsan 5-7, 5-8 pa. Yung sa halip na gawin mong mabuti yung trabaho mo, okay naman yung sweldo mo, hindi mo ginagawang mabuti yung trabaho mo. Yung sa halip na maging patas tayo at maging mabuti tayo sa lahat ng tao, magiging magaan sana kahit papaano ang buhay nila. Matutulungan sana natin kahit papaano sila sa mahirap ng buhay na mundong ito, sa mundong ito. In the same way of thought, sa halip na maging faithful ka, lulukohin mo yung asawa mo. Sa halip na alagaan mo, pababayaan mo mga magulang mo. Sa halip na igalang mo, lalapastanganin mo. Sa halip na maging responsable ka, pababayaan mo ang mga anak mo. Sa halip na magmalasakit ka, kakalimutan mo ang kapatid mo. Anong mangyayari? Mas nagiging kawawa sila. Mas nagiging mahirap ang buhay nila sa mahirap ng buhay sa mundong ito. Para silang mga gagamba na nilagay mo sa vase o sa garapon. Siyempre, nag-struggle yung gagamba na yun, gustong makalabas sa garapon, sa flower vase. Lilikha siya ng maraming mga sapot. Pero dahil yung vase, madulas, mataas, hindi siya makaakyat. Hanggang sa makakaakyat na, aalugin mo pa, babagsak uli siya. Ay sinisigurado ko sa iyo, at one point maaawa ka rin, pakakawalan mo rin yung gagamba. Sana maawa ka din naman sa mga tao na nilalagay mo sa sitwasyon na hirap na, mas pinahihirapan pa. Kasi kapag hindi tayo naawa, ang Diyos ang maaawa sa kanila.
Delikado tayo pag nagkaganyan. Kaya nga po sa ating ikalawang pagbasa ay hinihimok tayo ni San Pablo na ipagdasal ang mga nasa kapangyarihan, ang mga congressman, ang mga governor, ang mga mayor, ang mga parik, lahat silang mga anak, lahat kaming mga nasa kapangyarihan, ipagdasal daw natin na mamuhay sa karangalan. And someone once said, narinig ko, honorable men feel shame. Ang mga kagalang-galang na tao, nahihiya yung mga yan. Ang pinakatanda ng karangalan, mahihiya pag may kasalanan. Ang wala ng karangalang mga tao, hindi na nahihiya yan. Pagdasal sana natin na mahiyaman lang yung mga nagkakasala. Pagdasal sana natin, mahiyaman lang tayo kung nagkakasala tayo at kung yung kasalanan natin ipinaghihirap ng ating kapwa-tao. Sapagkat kapag hindi tayo nahiya, ang Diyos ang hihiya sa ating lahat. Ang nagpapakataas ay ibababa. Nagkataon ba na bukas isang malawakang rally against corruption? Ito ang mga readings ngayon. Nagkataon ba na bukas din parang anniversary ng martial law? Nagkataon ba? Isipin po ninyo, sino talaga ang nagbukas ng issue ng corruption na ngayon ay talagang dissatisfied na tayo? Dissatisfied. More dissatisfied than before. O di ba yung bagyong tatlo na sunod-sunod? May habagat pa. Yung walang tigil na bagyo, yung sunod-sunod, tapos may habagat, bumaha. Kung saan-saan, baha. Sino ba may control? Siya. Kaya gusto niya yung nangyayari. Siya ang gumagalaw ngayon. Hihiyain niya ang mga walang hiya. Kaya sana, kung tayo gumagawa ng kasalanan, mahiya tayo. Bago tayo hiyain ng Diyos. Now, kung tayo inaapi, tayo nasa baba, lakasan mo ang loob mo. Kakampi mo ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Ilagay